O, panoorin natin itong statement ni Senator Bongo patungkol sa mga tutsada sa kanila at mga bintang na meron daw pong reward system. Again no one is denying yung Davao format. Tanga. Meron talagang Davao format. Kaya nyo, di ba sabi nga ni Banat Bay kanina, kaya nyo nga binoto si Duterte dahil sa ginawa niya sa Davao. Kaya nyo siya binoto dahil sa ginawa niya sa Davao. So kung ano yung Davao formula niya, yung nagawa niya sa Davao na napaka-effective para maging maunlad ang Davao mula sa sobrang gulo na Davao, gusto niyang dalhin sa buong mundo on a national scale. So syempre, yun yung programa niya eh. So kung ano yung programa niya nung siya executive sa Davao, yun din ang gagawin niya sa buong Pilipinas, tama? So, talagang ibinoto natin si PRD because of his Davao formula. Because of his Davao format. Because of his Davao program. Hindi ba? Kaya nga dito sa Pilipinas, tokhang ang tawag nila doon sa war on drugs na tokhang, di ba? Natokhang ka na ba? Naging na nga siyang streets lang eh. Oy, baka matokhang ka, di ba? Kasi kakatuking ka, magmamakaawa sa'yo. Parang awa nyo na, huminto na kayong magtinda, gumamit ng droga, identified kayo. Pag di kayo huminto, bahala kayo. Sinasabihan na namin kayo. Ano yun eh? Format niya yun doon. Ngayon, ang pinapakalat nilang chismis, meron daw reward system. May yumaman ba na pulis nung panahon ni PRD? Kaya nga, alam mo kung ano yung reward system na sinasabi ninyo? Ang ginawa ni PRRD, itinaas niya yung sweldo ng mga pulis para hindi na sila mangutong, mga tanga. Itinaas na ni PRRD, itinaas niya yung sweldo ng mga pulis. Bakit? Para hindi na hindi na maging sindikato. Yun yung Davao program. Kung sinasabi nyo na yung pera ng gobyerno ginastos niya sa mga pulis, oo. Ginastos niya para taasan ang sweldo ng mga pulis. Pangalawa, gawing moderno yung mga kagamitan nila. At sabi nila galing yung reward sa Pogo. Tingnan nyo sa Davao kung may Pogo. Hindi masama ang Pogo. Hindi po masama ang Pogo, ha? Kaya nga po ini-issuehan ng lisensya yan eh. Ang masama, yung illegal na Pogo na dumami na lang ng dumami. Sino may kasalanan nun? Sino may kasalanan nun? Yung nagre-regulate, yun ang may kasalanan nun. Pinabayaan nun nagre-regulate na mahanapan ng butas yung licensing system nila. Parang din yan eh, yung mga colorum na mga jeep at saka mga FX. Sino may kasalanan nun nung maraming colorum? Ang may kasalanan nun yung LTFRB. Tsaka yung LTO dahil hindi nila chine-check yung mga sasakyan, kambal-kambal na pala yung prangkisa. Diba? So lahat kasi yan may loophole. Mayroon talagang nakikitaan talaga ng butas yan kalaunan. Kaya nga dapat paigtingin o kaya isara mo ng tuluyan. Hindi nila pwedeng idikit kay PRD yung Pogo na yan kasi sa Davao nga mismo wala ngang Pogo. May kinita tayo sa Pogo. Malaki ang kinita natin talaga sa Pogo na legal. Sabi nga ni Diego Latigo, lahat yan ginamit sa pagbili ng vaccine, build. Saan ka naman makakita? Wala tayong pera pero tuloy-tuloy yung construction, tuloy-tuloy yung trabaho ng mga tao, di ba? Pakahina naman ng mga kukuti nyo. Yan ang ilalagay ninyo sa mga ulo ninyo, ha? Kasi napakahirap patunayan nung paratang ni Garma, lalong-lalo na kung yung nagpaparatang mamamatay tao. Mamamatay tao yung nagparatang, putya yan. Corrupt yung nagparatang, naniwala naman kayo. Pakinggan natin ulit itong kay Senator Bongo. Ang haba na nung sermon ko. Hindi ko pa nasimulan yung kay Bongo. Pasok. Reward system. Wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng police. Exactamente, palakpakan. Galing mo talaga. Ngayon ko lang napanood itong balitan to. Ngayon ko lang to napanood. Kanina, mga bandang alas 12, si Nanay Morning Dew nag-message sa akin. Sabi niya, ay mga 11:30. Sabi ni Nanay Morning Dew, Boss Dada, mag-live ka. Sabi ko na, wala pa akong topic eh. Maghahanap pa lang ako. Doon ko palang kinuha to.
So ngayon ko palang pinapanood to. So yung ine-explain ko sa inyo ngayon, ayan na, sinasabi niya ngayon. Na kung gumastos man ng gobyerno para sa mga pulis, that is because itinaas ni PRD yung moral ng mga pulis. Bago niya linisin yung PNP at bago niya linisin yung bayan natin, tinaasan niya muna yung mga sweldo ng mga yan para magtrabaho ng tama. Lahat ng pulis nun, sobrang taas ng moral. Lahat ng pulis nun ang sisipag. Lahat ng pulis ang babait. Walang kupal na pulis. Walang kupal na pulis nun. Pag nagtanong ka sa pulis nun, napakagalang ng mga pulis. Kasi nga, maalwan ang buhay nila. Yung mga kabit nila ay nabibigyan na nila ng pera, hindi na sila na-stress. May asawa na, may kabit pa. Parehas din na pag-aaral sa private na eskwelahan. Hindi nila kailangan mag-loan dahil nga halos 100% yung itinaas ng sahod nila. Kaya mataas ang moral ng pulis. Naramdaman ng pulis na mahal sila ng gobyerno. Kaya nung nag-utos si PRD, linisin yung ranks, dininis yung rank. Nung nag-utos si PRD na war on drugs. Oh. Military uniform personnel, pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Nadoble po ng 2018 ang sahod. Alam mo, kung ako si Marbil ngayon dapat magalit ako doon sa mga nag-aakusa na yung mga pulis bayaran. Magagalit ako kasi sigurado ako si Marbil pulis na nung panahon ni PRD. Diba General Marbil, pulis ka na nung panahon ni PRD. If I'm not mistaken, baka colonel ka na nun o baka general ka na nga nun. O sabihin na colonel ka na nun, sigurado ako kung meron makakapagpatunay na meron talagang reward system sa mga pulis, isa ka doon bilang isang PNP chief ngayon. Pero ikaw mismo, Marbil, hindi mo ma-confirm na totoo yung mga balita na it means hindi talaga totoo yan. Diba? Kakampi ka na ng gobyerno, supposedly. Pwede mo nang banatan yung mga Duterte dito, supposedly. Pero bakit hindi mo ina-acknowledge yung reward system na yan? Buti sana kung ngayon ka lang naging pulis. Ang panahon ngayon ni Bongbong Marcos, ngayon ka lang naging pulis. Hindi naman. Panahon pa ni Cory, pulis ka na. Diba? Dapat masaktan ka bilang PNP chief kasi dinudungisan yung pangalan ng pulis na parang sinasabi na mga bayaran kayo. Ngayon nga lang ako nakarinig na ang pulis sinasabing bayaran wala kayong imik. Dapat pumalag kayo. So hindi kami binabayaran. Never papayag ang pulis sa ganyang klase ng gawain. Diba, Marbil? Hepe ng HPG si Marbil nung panahon ni Digong, totoo. Happy siya ng HPG nung panahon ni Digong. So definitely, kung pag naging happy ka ng isang division, yan, HPG, buong Pilipinas na HPG yan. O imposible naman, wala kayong nababalitaan na ganyan? O hindi ba? Kayo mismo ang makakapag-confirm meron or wala. Kung wala, sabihin nyo, wala. Ako, tagal ko naman naging general Nahawakan din naman nila ako naging HPG ako. Oh, yan sila Istomo, naging NCRP. Hindi pala, ngayon na naging NCRP yan. Hindi, sila ganito, naging ganyan. Sila ganito, naging ganyan. Pero wala naman akong narinig na mga ganyang reward system na ganyan, di ba? Nagtataka ako bakit hindi nagre-react ang PNP na dinidegrade ng mga kriminal yung organisasyon nila. Di ba proud na proud sila sa organisasyon nila? Sa mga entry position. Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang pulis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong gobernador, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga giyera o may nasasaktan, nagbibigay ho siya ng tulong sa kanila, sa mga wounded in action, talk to troops.
binibigyan niya po ng tulong yan. Mahal ng mga pulis at ng mga sundalo si PRRD. Pag merong sundalo na nabulag, di ba? Pupunta mismo si PRD, siya mismo. Pag may namatay, siya mismo nandun, hahalik dun sa mga sundalo. Kapag may pulis na iskalawag, puta, pinapipilan niya yan sa Malacanang kung pwede sampalin niya yan sa harap ng kamera. Ganun ka hands-on si PRRD pagdating sa PNP. Sabihin nyo may reward system. Mga gago ba kayo? Wala na nga pera gobyerno pandemic. Wala na nga tayong makain Mamimigay pa siya ng reward sa mga pulis sa bawat mahuhuling si suspect sa drugs, hayop na yan. Trabaho naman ng mga pulis yan. Tanga ba kayo? Pupunta sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa Hulo, para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniformed personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako 2019 po ako naging senador. Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador. At wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation ng President Rodrigo Duterte. Hindi man maiwasan, panahon ng pandemya, dyan po ako sa tabi niya. Tinututukan natin paano natin malampasan yung pandemya. At hindi ko naman po kinakaila sa inyo na malapit po ako. Ayan si Jolan Palmes. Jolan Palmes, pulis ka? Totoo ba na may reward system? Matanong ko lang, Jolan Palmes, ilan ang nahuli mong mga nagda-drugs o mga pusher? As ilan din yung sa operasyon ninyo may namatay na drug personality? Nabigyan ba kayo ng reward? Yung mga pulis mismo. Yung mga pulis mismo ang magpapatunay na walang ganyan. Kaya mga minamahal nating mga PNP, dinudungisan nila yung inyong karangalan. Dinudungisan nila yung inyong badge. Dinudungisan nila yung inyong mga uniforme. Kailangan kayo pong mga pulis ang magsalita kasi sobrang baba na po ng tingin ng mga tao sa inyo. Kung aayon po kayo dito sa sinasabi nitong witness na to na kriminal, ay lalo na pong babagsak ang trust ng mamamayang Pilipino sa inyong mga pulis. Kaya kailangan po kayo mismo mag-speak up. Ako po, pulis. Ako po'y sarhento, ako po'y tenyente, major, kapitan. Ako po ay kasama ng gobyerno sa lahat ng operasyon, whether anti-drug campaign yan, peace and order, o anuman, or naghahabol kami ng mga kriminal na ibang mga kaso, o kumbaga sa pagtupad ng aming mga tungkulin. Wala akong natanggap kahit isang kusing na sinasabi nilang reward money. Ang dami-dami kong nahuling. Ang dami kong nahuli na mga addict at saka mga pusher, at may mga namatay din sa mga operasyon namin. Wala naman kami nakuhang mga reward na yan. Sabi nga ni Shupipo kahit totoo yung reward for me, okay lang kasi mga walang hiya ang drug lords. Totoo naman yan. Ang problema nga, ang twist ng media is ito daw mga drug lord, ito daw mga to ay suspect pa lang, pinapatay na dahil sa reward. Yun yung gusto nilang palabasin, na dahil sa reward na ino-offer ni Bongo, kahit na suspect pa lang, pinapatay na nila. Sabi ko nga, wala naman silang kaibahan sa DOJ ngayon Kasi yung DOJ ngayon, bagamat hindi nila pinapatay, pero kaso pa lang, guilty na sa kanila Sa kanya at parati ko siyang sinasamahan in my own personal capacity. Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Sinusuportahan niya po
ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Sir, anong next move nyo ngayon? Anong next move? Kung kakailanganin po na Sabi ni Diego, bakit di sila magkamsampa ng kaso? Ito na nga, iniisip na nga ng DOJ na mag-case build-up. Case build-up pa lang. So DOJ po ang magsasampa ng kaso kung meron man nakikitang probable cause. kailangan yung mag-imbestiga rin po dito. Ako naman kung ano lang yung katotohanan, the truth lang po. Dito lang tayo umikot sa katotohanan at hindi tayo magkakamali dyan. Magpa-file po kayo ng resos? Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ng katotohanan, ay very much willing na mag-file din po ng resolution para magkaroon po ng investigation rin po dito sa Senado para malaman natin. Tama yan. Yan yung sinasabi ko na dapat gawin nyo na rin yung ginagawa ng mga kupal sa inyo. Putangin na, nag-hihiring-hiring sila for propaganda. Gawin nyo na din. It's about time. Senator Bato, Senator Bongo, Senator Bato, lahat kayong mga DDS dyan, you should also unite to defend yung inyong mga sarili and to defend yung tama. Kasi nakikita nyo na yung iba nating mga mambabatas, ginagamit na nila yung kanilang kapangyarihan para magpropaganda. Hindi na sila gumagawa ng batas. Naubos ng oras nila kakahiring para lang mapanagot, mapasama yung kredibilidad mo, ni Bato, ni BRD, ng mga Duterte, ni Inday. So, I'm not saying na magpropaganda kayo, pero mag-hearing kayo at i-expose ninyo lahat ng mga kabulastugan ng mga ito para matigil yung mga kagaguhan nila dahil wala lugi tayo sa media Yung media nakikita natin yung kilya sa kanila Mag-conduct din kayo ng hearing ninyo. Tapos, kung gusto nyo, i-cover namin yung mga yan para at least, di ba? Kung hindi man kayo i-cover ng media, chap-chapin man ng media, yung mga kaganapan dyan sa mga hearings ninyo, sa mga live streams namin, sa mga content namin, kompleto yan. Kung ano lang yung totoo. Ay, sa lahat ng kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating pakinggan dito. Lalong-lalo na ang ating chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po ay Chief PNP para malaman natin kung... Nako po. Si Senator Bato nga pala ang happy niyan. Ba't kasi hindi mo hinihiring yan? Senator Bato, it's your time to shine. Ano talagang totoo? At ano po yung naidudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan? Nakatulong ba ito sa ating pamumuhay, ang war on drugs? Kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga anak na hindi nasasaktan? Alam mo, ang ayaw ko po mangyari na ang taong bayan po ang takot maglakad sa gabi. Dapat po ang... Baliktad. Noong panahon ni PRD, yung mga magnanakaw, masasamang loob, takot maglakad sa kalsada. Yung mga tao, malalakas ang loob maglakad sa kalsada kasi nagtatrabaho mga pulis noong panahon ni PRD. Nung hindi na si PRD presidente, baliktad na. Yung mga tao ang takot maglakad, yung mga kriminal na yung laman ng kalsada. Ng pinakamasakit sa lahat. Kriminal, dapat po ang drug addict ang takot maglakad sa gabi. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. Particular niyo po bang pag-iimbestigahan yung claims ni Garma, sir? Lahat na po, pangkalahatan. War on drugs, kung kakailanganan natin pagdinig. Sir, may staff daw kayo, si Mooking, nakasama daw dun sa financial... Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Sabi ko nga, wala pong reward system. So ang mga trabaho ng mga staff, administrative matters, presidential engagement, schedule, appointments. Kawawa naman yung mga Pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho
nadadamay dito sa mga baseless accusation, mga hearsay. Sa totoo lang po, ulitin ko, kahit na 2018, wala na po ako sa Office of the President. Wala pong pinapairal na reward system ang Office of the President o si dating Pangulong Duterte. Salamat po. Sir, yung buong war on drugs lang, sir. Sir, anong role niyo dun sa buong war on drugs lang? Wala po akong role, hindi ko po mandato ang war. Again. Do you remember noong ini-involve si Bongo ng Knitting King Pinoy doon sa Frigate Deal, di ba? Na ito daw si PRRD ay kumbaga si Senator Bongo daw parang siya yung nagiging presidente, siya daw yung nagde-decide, siya daw yung nakikialam sa mga kontrata and so on and so forth. Hinarap ni PRD yung media noon at sinabi sa media na patunayan ninyo yung sinasabi ninyo na nakikialam to sa akin. Sino to para pakialaman ako? Maghanap kayo ng ebidensya na nakialam siya sa akin at kung nakialam siya, ako mismo magtatanggal sa kanya. Ginanon kayo ni PRD, di ba? Oo, ginanon kayo ni PRD. Si PRD po ay mayabang na tao. Hindi yan magpapautos kahit kanino. Hindi yan katulad ng presidente ngayon na ang daming mga bumubulong-bulong. Kay PRRD noon, matalino yun, piskal yun. Si PRRD, bagamat kanang kamay niya ito si Senator Bongo, hindi pwedeng si Senator Bongo ang magdidesisyon para sa kanya. Ang kapal naman ng mukha ni Bongo, di ba? Isusupersede mo yung talino ni Duterte, piskal yun, tagal-tagal na mayor noon. Di ba? Sinabi na ni PRD yan na ito si Bongo, walang pakialam yan sa mga kontrata ng gobyerno. Walang pakialam yan sa mga dealings ng gobyerno. Kasi nga, mayaman na to. Bago pa kami pumunta rito sa Maynila, mayaman na to. O hindi pa tayo gutom sa pera to, sabi niya. At hindi to nakikialam sa akin. Walang pakialam to sa akin. Oo, walang pakialam. Kung ano yung desisyon ko, yun na pa rin ang masusunod. Ang maganda noon, kaya pag tinanong mo si PRD tungkol sa decision, tungkol sa issue, alam niya lahat. Alam mo kung bakit? Kasi siya talaga nagdidesisyon. Tinan mo si Bongbong pag tinanong mo ngayon. Pag tinanong mo si Bongbong ngayon, nakanganga, ha? 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 Oh, so malabo, napakalabo niyan, napakalabo na mali siya lang yung parang yun nga yung sinasabi ko na ikaw araw-araw kang pumapasok ng trabaho, ichichismis ng kapitbahay mo na pokpok ka. Kasi iba-iba daw yung naghahatid at nagsusundo sa'yo. Araw-araw, iba-iba. Uchayang, ganun ang chismis nila. Kasi alam nga nila, sumasakay ka ng iba-ibang sasakyan araw-araw. Di nila alam nag-grab, nag-Uber ka. So dahil chismoso sila, kung ano lang yung isip nila, yun yung sasabihin nila. Tapos ikaw, tanga ka naman, maniniwala ka naman. Ganun ang nangyayari ngayon dyan sa Quadcom. Dahil meron lang silang narinig na isang bagay that that can give malice dito sa mga Duterte, palalakihin nila yung issue. Anong klaseng yun? Anong klaseng kaso mabibuild up nyo dyan kung puros hearsay yan? Sinabi na nga niya nung nakaraan Ito chismis lang Chismis lang to. Yung si Tanawan Mayor, nung pinatay yun, may nagkwento rin sa akin. Pantakin mo, under oath ka, tapos nagsasabi ka doon ng mga hearsay. Doon mo malalaman na talagang yung mga congressman, hindi nila naiintindihan yung mga trabaho nila. Kaya nga, di ba, pinasusumpa nila si Inday Sara. Anong ginawa ni Inday sa kanila? In-expose sila ni Inday na ultimong mga rules nila, hindi nila naiintindihan. Sabi sa rules nyo, kakabasa ko lang, nasusumpa ka lang kung witness ka. Hindi ba, hindi naman ako witness, resource person ako. Ba't ako susumpa? Sabi naman nung committee chair, sabi niya, hindi, resource person tsaka witness, parehas lang yun. Hindi po. Magkaiba po yun. Sa rule ninyo, binasa ko yung rules nyo, nakalagay po doon na pag witness, iba. Pagka, witness, susumpa. Kapag ka resource person, hindi. Hindi ba pinatunayan pa yan ni Gloria Macapagal-Arroyo? Kaya nga hindi nila nabugbog si Inday Sara. Ultimong rules nila, hindi nila binabasa. So, ibig sabihin, itong mga congressman natin na iba,
ultimong, hindi nila talaga alam kung paano patakbuhin yung mga committee nila. So credibility-wise, malalaman mo na yung mga hearing dyan sa Congress, not all, yung iba, political lang talaga. On operational, yung operations ng war on drugs, wala po akong kinalaman at hindi ko po mandato yan. Ang trabaho ko noon, nasa executive order, engagement ng presidente, hindi naman po maiwasan na ako yung tinatawag parati ng presidente, halika rito, i-arrange mo mga meetings. Pero hindi po. Yun lang ang trabaho niya. Oo, legit na yun lang talaga ang trabaho niya. Assistant lang talaga, literal.